Naalala ninyo ito, yung issue kay Arnel Ignacio na bigla nilang pinatalsik. Siyempre alam nila Duterte yan eh. Biglang pinatalsik at kakasuhan pa daw. Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay para sa hindi otorisadong pagbili ng lupang nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na inilalaan para sa halfway house ng mga OFW. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inalis sa pwesto bilang OWA Administrator si Arnel Ignacio dahil sa pagpasok sa maanomalya umanong 1.4 billion pesos na land transaction deal. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, para daw sa ipatatayong halfway house o dormitoryo para sa mga OFW sa NAIA Terminal 1. Pero ang pagbili sa lote hindi raw dumaan sa Board of Trustees ng OWA na ayon sa itinalagang kapalit ni Ignacio na si DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan ay labag sa OWA Act. Go back to the law, no? The OWA law. It says there that the power to purchase a real property is with the approval should be from the Board of Trustees of OWA. And the chairman of the board is the secretary of DMW. The vice chair is the OWA administrator. So the regular process or what is expected is that purchases should go through Happy? Ikaw na yung administrator ngayon? the Board of Trustees. Ayon kay Kakdak, September 2024, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng OWA at ng may-ari ng lupa. Merong pera na lumabas, no? Mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations. 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Igan, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. At Okay. yun nga, merong anim at least na aspeto na bumabalot dito sa transaction na ito na hindi na-konsulta ang board at Grabe, ilalahad namin sa tamang panahon. Anong petsa na ngayon? Hindi ba ngayon yung tamang panahon? Ba't nawala ito sa usapin? Grabe yung tandaan ninyo ano yung pinaka main na end nito? Corruption. Akusahan nilang corrupt si Arnel Ignacio. Pero ipapakita ko sa inyo ang buhay niya ngayon. At from there, titignan natin kung tama ba, totoo ba na corrupt siya or mayroon siyang ginawang anomalous doon sa pondo pera ng bayan doon sa pamumuhay niya ngayon. Kasi ating matatandaan, kakasuhan nga raw nila eh. Ano po yung update natin dun sa land acquisition deal, the 1.4 billion peso land acquisition deal for which OWA Administrator Arnel Ignacio. Kailan to? 9 months ago? 8 months? July 3, 2025. Anong petsa na ngayon? Was fired. Yeah, where we filed the case with the Office of the President. This is for purposes of ascertaining that they will not be occupying another government post again. Kasi out of the position na sila. The former administrator and the two former deputies administrator. And we're braced to file a couple of more cases in another government agency. Hindi ko muna i-disclose sa ngayon. But also the COA is in the picture and Admin PY Kaunan is cooperating with the Commission and Audit. Napakagrabe nitong transaction na to. Grabe And we need to hold those Napakagrabe daw. accountable. Those who have betrayed the public trust and violated our laws on anti-corrupt practices and our public service accountability laws. Okay, so only one case filed so far with the Office of the President. You're asking for perpetual disqualification from office for now with a few other charges. Yes, and there should be another case filed. And then, as I said, the COA has come in. Okay. The COA is in the picture. Sige. Perpetual disqualification. Saka ano pa? Ano nangyari? Ba't wala ng issue ngayon? And from that time up to this point in time, ito na yung pinaka-last na sagot or ribat ni Arnel Ignacio. Sa publiko si dating OWA Administrator Arnel Ignacio isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon kaugnay sa maanumalyang manong pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng ahensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid.
na walang katotohanan yung mga alegasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga Kaya nga 'di ba, may technical working group naman. Saka hindi mo naman may papasayan or mangyayari yan kung walang approval ng mga technical working group o yung mga committee diyan o yung mga grupo. Hindi naman siya lang diyan, eh, 'di ba? pinunto ay yung pagkadismay Kaya nga niya administrator dito siya, nga eh. sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay sa kapakanan naman ng mga OFW. Kaya ngayon, ang kanyang focus ay bukod dun sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong halfway house o nung dormitory na malapit doon sa NAIA Terminal 1. Actually maganda sanang plano ito. Kasi airport yan, eh. Yung pangunahing problema ng mga OFWs ang matutuluyan. Lalo na meron karamihan sa atin connecting flight. O paano kaya nga marami natutulog diyan sa may airport. Pero ito, maganda sana ito na immediate, meron tayong immediate kasi ganito yung dating ng programa ni PRRD before and siguro dahil siyempre galing siya sa administration ni PRRD. Alam mo yung merong mga new or fresh minds or fresh na mga panukala para sa mga taong bayan or sa OFWs. Maganda ito, eh. Hospital, accommodation, yung immediate help na kailangan pansamantala. Nangyari. Gigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio May dokumento pala, eh. Kaya siguro walang nangyari, ano. tungkol naman doon sa isa pang aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishmento. Sabi ng CAAP ay binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay 49 meters or below doon yung itatayong establishmento. So technically, sinabi sa atin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling ang magtuloy-tuloy itong proyekto. Pwede naman may pag-uusap naman pala ng CAAP at ng kay Arnel Ignacio At ng sa ngayon, OWA. Jiggy, exclusive, makakasama natin no si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, Rainiel. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala. Tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan na inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ang buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Oo, paraiso para sa atin sana yun. Ito lang, tanong ko sa mga ngayon na. Sige nga, naidudulog ba ninyo ang problema ngayon dyan kay Kaunan? Kay PY Kaunan, yung OWA ngayon? Compare nyo dati dito kay Arnel Ignacio. Yung bang tipong meron kayong sumbungan? Kasi balita ko dito lang sa Hong Kong dito lamang Sunday kahapon. Pagkahaba-haba kukuha ka lang ng OEC pagkahaba-haba magko-comply ka na nga sa kanila. Ikaw na nga ang magbabayad. Pinapahirapan ka pa. Kung sino ang magbabayad. Siya pa ang pinapahirapan. Pero silang dali-dali nilang magnakaw ng kaban ng bayan. I mean, eto nagko-comply ka sa ordinansa, sa batas, sa regulasyon. Pero nagkanda hirap-hirap ka pa.
is there any other way para mas mapabilis naman at hindi naman mahirapan kasi kulang-kulang ang oras ng mga OFWs? Isang araw, kada linggo ang pahinga pero nagugugol pa sa pagpipila sa pagkuha lang ng OEC and others. Ano yung pinaka-recent na additional ng gobyerno na naman doon sa verification fee? Dito sa Hong Kong, from 80 HKD naging 320 HKD. Biruin ninyo yung ganong biglaang pagkataas. Mas tinalo pa nito yung increase dyan sa gasolina. Sobra. Triple ang pagtaas mismo ng anong saysay ng verification fee. Wala man lang pag-uusap between the OFWs in the government. As in, nag-decide na lang sila, eto itaas na natin. Wala man lang, asan yung care ninyo sa OFWs? So, tanungin ko kayo ulit, kumusta naman kayo ngayon? O kumusta naman tayo ngayon? Kasi, dito sa administrasyon nito, kapag ginagawa mo ang tamang trabaho mo, hindi pwede yun sa kanila. Kailangan yung mali. Kailangan yung dapat makakulimbat ka ng pera. Kasi kapag hindi, ikaw ay pagdidiskitahan. Kagaya yung nangyari dito sa taong ito. And from that time on, wala na. So, kakasuhan daw nila. We don't know kasi hindi naman tayo in-update. Napunta na lang sa limot kung anong nangyari, kung totoo ba talaga, kung napatunayan ba talaga nila na may anomalous dito sa 1.4 billion deal na ito. Kasi sa aking tingin, kasi wala namang kasong lumalabas ngayon. Sa aking tingin, kaya natin pinag-uusapan ito hindi nila napatunayan or hindi nila mapatunayan kasi may dokumento itong si Arnel Ignacio, may ebidensya siya. Kaya, ang nangyari, nabaon na lang sa limot, nawala sa isip natin until, nito lamang nakita ko na eto na pala siya ngayon. Kumustahin natin kung meron siyang ibinulsa sa deal na yan. Hindi siya ganito. Hindi ganito ang pamumuhay niya dapat ngayon. Tingnan natin and take note, kaya natin pinag-uusapan si Arnel Ignacio kasi yon ang nangyayari ngayon. Paulit-ulit na mawala si Arnel Ignacio, may susunod na ma-Arnel Ignacio, may susunod pa rin. Like for example, I'll give you an example. Sila Bunuan, sila Amena Pangandaman, sila Bersamin, pag-usapan natin yan after nitong si Arnel Ignacio. Kumustahin natin, saan na nga ba si Arnel Ignacio ngayon? Ito, tingnan natin. Hoy, kalumpang! Nandito si Tromel Chica! Ito na po ngayon si Arnel Ignacio. May pwesto po siya ng tinapahan. Ito, tapos Nagtitinapa na lang, tatapsilog na lang. sirloin Yan ba ang kurap? ito. Kakain ka rito ng Lunes, Miyerkules na, doon ka pala makakaramdam. Ay, naku, hihina ang negosyo mo pag gano'n. May chow fan kami. Talaga mas masarap pa kaysa sa original. Hindi pa ito yung tipong franchising or yung franchise niya yung sarili niya. Hindi. Para na sa karinderya lang, simpleng karinderya lang. Panira ka din mo. Grabe yung liempo. Isang dangkal. Pasensya na kayo, walang kasahog-sahog. At saka kilala po to si Arnel mga pagkawang gawa. Sino nga yung bibigyan mo ng mga sasakyan? Kita nyo, simple lang yung kanyang yung itong kanyang pwesto. Simple lang. Hindi siya yung magarang resto o simpleng karinderya lamang. Motorsiklo lang. Ayun. Tapos nakalimutan na nila ako. Ano sabi? Ano? Bibigyan mo ng mga sasakyan. Ayun. Ano? Kilala po to si Arnel mga pagkawang gawa. Sino nga yung bibigyan mo ng mga sasakyan? Mga sasakyan, motorsiklo. Motorsiklo lang. Ayun. Tapos nakalimutan na nila ako. Burger, steak. Tapos nakalimutan na nila ako. Alam mo yan yung reality sa buhay. You do good things, good deed, pero in the end, later on, kapag ikaw ay nasadlak, makakalimutan talaga ka. Ano ito kaysa sa original? Ang lugar yung mga original. Boy, ito, lakas-lakas din niya, yung Angel's Burger. Gusto ko na nga makipag-usap dyan eh. Siraan mo kaya? Alright. Una pa siya sa akin dito, paano ko naman palalayasin yan eh.
Ito kasi, alam niyo, nakita niyo naman from time to time nakikita natin nagagalit sa mga mga makukupad, yung mga may kabalbalan sa serbisyo, nagagalit siya, pinapagalitan niya. And that is because that is what he saw from the previous administration kasi nga nagsilbi siya doon, 'di ba? Kumbaga nakita niya, dapat gawin natin ang trabaho natin. Pagalitan natin ang dapat pagalitan. Hindi po pwede sa Pilipinas yung makikiusap ka na, "Oy, nakikiusap kami sa inyo, huwag kayong magtataas ng presyo ng gasolina." Hindi pwede yun. Kay PRRD, pasasara ko yang mga gasolinahan ninyo 'pag nakita ko kayong nagtaas ng presyo. Oh, gano'n. Hindi pwede yung pakiusap, kailangan mong pagalitan. Itong mga kaibigan ko, sa sama ng ugali, ilabanan naman ako. Saan ka nakakita ng ganyan, Romel? Niyo po ako, makikikain po tayo. Tingnan po natin kung ano mga pagkain nila at kung masarap nga ba ang pagkain sa Lugaw House ni Arnel Ignacio. Kaya tara na, let's Oh, lugawan lang yan, ha? go! Oh. Simple lang, parang Exact. parang ala diwata. Meron silang pa-picture taking ng mga food. Eksakto. O, halika dali. Galing mo naman. Siyempre, tumaming eto na po ang nagmamay-ari ng napakalaking ari, Arnel Ignacio. Napakalaking Diba? Romel Chica is in the house. Hoy, kalumpang! Ay, nakalagay? Diba? Nakita niyo. Kinalimutan niya talaga yung pala. Napakalaking ari, Arnel Ayan, nakalagay dyan, oh. Ayan, nakalagay dyan. Ayan, oh. Lugaw House owner, actor, singer, songwriter. Hindi nakalagay dyan na public servant. Kasi siguro, alam mo yung dark past na parang masaklap ang nangyari, na nagserbisyo siya sa mga libu-libong OFWs tapos ganun ang kapalit, ganun ang ibinigay sa kanya. So siguro I cannot blame him na not even putting actor, singer, songwriter, and even public servant. 'Di ba? Masakit eh. Ignacio in the house. Diba? Romel Chica is in the house. Hoy, kalumpang! Nandito si Romel Chica! Teka naman. Siyempre, welcome to my very good friend, Romel Chica, na soaring to greater and higher heights ang career. Oo, ganun, no? Pero ikaw naman talaga nakakaluwag-luwag talaga. Wala, alam mo naman ang buhay. Kailangan natin magsikap. Sisikap lang. Ito po, nagtitinda lamang ng lugaw, tinapa. Sa'yo rin yan? Hindi. I mean, naakusahan nyo ng merong kickback doon sa 1.4 billion deal ng kung ano-ano eh. Tingnan nyo naman, no? Si Arnel Nagtitinapa na lang, oh. May pwesto po siya ng tinapahan. Diba? Makapasyal nga dyan. Kaya na nagtitinda niya, kaibigan ko yan. Ayan, napakaganda. Nandito na tayo sa Lugaw House ni Arnel Ignacio. Paano naman, di ba? Nauna pa siya sa akin dito. Paano ko naman palalayasin yan? Hindi reklamo ko yan. Sa bagay, saan napakabait mo? Ayan siya. Maamo ang mukha mo. Pero mo saan ka naman nakakita ng ganito? Magtitinda ako rito. Itong mga kaibigan ko, nilabanan naman ako. Nagtinda rin dito. Sabi- Saan ka nakakita ng ganyan, Romel? May restaurant tapos may ano. Diba? Bakit ka papasok sa loob kung meron Kaya masarap nga, ba? sa sama ng ugali nito. Tapos, nagtinda mismo sa tapat ko. At alam mo kung ano sabi Ano sa akin? sabi? Sa kanya na raw ako bumili ng tinapa. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Eksakto naman. Napakatayo Oh, mabait naman pala eh. naman ang ating ano. Pero tama naman. Ang sarap naman ng tinapa niya. So, yun ang tinapa natin. Sa saan ba galing ang tinapa mo, ate? San Mateo. Malapit lang naman pala. Okay. Putulin ko muna, pero tutulin natin yan. Ito may yung mga mga possible or possibilities na nangyari kay Arnel Ignacio. Tinakot, binayaran. Dalawa lang yan eh, tinakot o binayaran. Kung binayaran siya, kung binayaran siya, isipin natin kung binayaran siya, siyempre mananahimik siya, andun na yung pananahimik, di ba? Binayaran at nanahimik. Ito, tinakot at nanahimik. Ito, binayaran at nanahimik.
Ngayon, kung binayaran siya at nanahimik siya, hindi siya ganyan lang eh. Gets nyo? Hindi ganyan ang kanyang pwesto. I am expecting high-class restaurant. Not a very simple lugawan. Hindi ko minamalit yung lugawan, magandang negosyo yan kasi basic, simple lang, medyo affordable sa masa, yung ganun. Pero kung binayaran siya para manahimik, not this type of lugawan or not this type of establishment. So, dito tayo maiiwan sa tinakot. Manahimik ka. Siyempre, kilala na natin ang reputasyon ni Marcos Jr., di ba? Naalala ninyo yung kinuwento ni VP na yung tulungan lang yung mama, hindi pa niya binigyan, hindi pa niya tinulungan, kaya ang nagbigay si VP na lang. Tapos meron yung nagrereklamo na kaibigan ni Marcos Jr. na hindi niya tinulungan nung siya naging presidente na, nakalimutan na siya. So, most likely, dito tayo sa tinakot talaga ito. Absuelto ka na doon sa ikakaso kuno namin sa'yo, pero manahimik ka na lang. Siyempre, ano pipiliin niya, di ba? Manahimik na lang siya at mag-umpisa na lang kung ano man yung naipon niya. Eto, lugawan. Pwede ko naman bilhin na doon. Nagtutubuan pa ako. Oo, tsaka bakit kinakailangan magpaalagay kasi ng mga tinapa? Kaya lang, ano magagawa ko? Kaibigan mo na, mahal mo na rin. Ganyan sila kinakaibigan nila. Alam nilang pumili ng kaibigan. Tsaka puro mga chismosa. May chichismis yung business Sundo mo. kami. Showbiz! Alam mo dito, kaya may nakita kang nakatayo doon. May itsura, ganyan. May gwapong dumaraan. Hi! Tanong mo lang sa kanila, sino yon? Kilala nila. Family Kilala. tree ang bibigay sa'yo pag mula Family tree. ng lola kung saan pumunta Kaya ang ka naman pala pumesto dyan eh. Wala akong ganyan. Alam mo, ikaw na Malinis ako. ako. Sa bagay, dalisay ka, makipot, puno-puno ka lang na. Ayaw kasi nungaling ako. So, kailan mo nagbukas itong lugaw house mo? September. Pero noon talaga. September. Malala ninyo, July 2025. Ayan na. Ito, September nag-umpisa. July 2025, yung sinibak siya at kinakasuhan daw. Ito, September, just few months after, ito na. Talagang parang gapag-gante mo. Ang gagawa po ng dumarating mo. Ay, kamusta po? Pwede mo makausap yung sandali. Sige na. Masarap po bang lugaw ni Arnel? Super. Alam mo Ayos kung mas masarap si Arnel. Salamat. Balik kayo dito, Diba? ha? Ang ganyan naman kumakain dito. Yan naman naman gusto mo, di ba? Yung ikaw yung masarap, aagawin mo, dalawang relasyon, sisirain mo. Tapos kain po kayo ng lugaw ni Parang ang Arnel. guwapo nung ano mo, nung cameraman. Ang gusto niya transgender, wag kang ano. Kami rito! Ay, ito, transgender. Masarap po ba yung lugaw? Opo, sobra. Masarap po ba ang lugaw, nanay? Babalik kami sa Sabado. Ito mga totoo. kinakain nito, lagi lang. balik pa daw na Sabado. Mapasyalan ngayon. Oo, tapos ay... Aswan. Tapos si Ika. Pinamakalakad, di ka Oh, yan. Pupunta ngayon sila sa Generica, bibili na luburin nun. Sige na, halika na pa. Bye. Salamat po, mother. Ayan, pasok na tayo dito. Eksakto Eksakto. naman kayo. Ayan, ipaliwanag mo na ngayon. Eksakto ang ating May pagdating. kumpleto kaming presentation ng menu. Ito, taxi load. Naririnig nyo na yan. Parang- na. Pero ano pagkakaiba nito? Parang sarap pa. Sirloin to. Wow, sirloin. Arnel Ignacio, ha? Iba ka. Tapos, Vegan langgunisa. totoo galing vegan ba yan? Anong pagkakaiba? O MM vegan lang? Pinahatid. Hindi na namin na-check. Hungarian sausage. Ay, Wow, ano mga paborito natin? Hungarian sausage. Bacon. Tocino. Kumbaga yung basic meron tayo rito. Pero dito ka naman magugulat. Tingnan mo naman. Ay, Special. Iba din. ano ito? Ay, bato? Diba? Pabo ang ginagamit namin dito sa Wow, laki. wow, pabo. Chicken. Oh, diba? Kakain ka rito ng Lunes, Miyerkules na, hindi ka pala makakaramdam Ay, ng naku, gutom. hihilang Wow, grabe. Pag ganun kabigat sa tiyan ng mga kain. Grabing ads yan Kaya nga dito sa simula, ganyan muna kami. Palit yan habang tumatagal ang panahon. Ito Ganyan naman talaga business Laki-laki sa una. ngayon yung tulong ko dun sa kaibigan ko dyan sa labas. Ano naman yan? Kanyang ano ba Tinapa. tawag dito sa tinapa mo? Galunggong. Galunggong? Oo, galunggong yan. Ano pa nalalaman? Hindi man galunggong yun.
Sala pa. Ay, no, nakalagay Gigi. Gigi. Tapos, may chow fan kami Ay, na with. masarap ito. Napakasarap. Diyos ko, talaga mas Ala Chow Ching. masarap pa kaysa sa original. Kasi may original. Panira ka din mo. Alam mo, grabe ka mo, panira mo, kabenta ka lang. Wala. Batangas. Na dating kinakain mo lang yan. Mahilig ka sa papaitan, tama? Yes, oo. Kaya kayo nakahabol ng mga kalalakihan. Tingnan mo naman to. Ano naman yan? Yempo. Sino? Grabe. Mahaba to eh. Isang dangkal. Diba? O. Di aabot sa kamay ko. May Okay, extender yan, I'm sure. Skip natin yan. Bakit yan? Tingnan natin. Ato ba yung lugar mo? Saan ba itong lugar mo? Ito ang pinakasikat na lugar dito sa area ng Marikina. Kanto ng JP Marikina. Rizal at saka JM Basa. Katabi ng generic. Diba? Hindi naman po pwede na basta wala lang yun eh. Bali-balita nun eh. Kakasuhan siya tapos biglang wala. So alam nyo na kung anong posibilidad na nangyari dito. Matapos magsilbi sa mga OFWs o sa gobyernong Marcos, anong ginawa ng Marcos? Diba eh, kagaya ng ginawa niya kay VP. Kung nagawa niya kay VP, wala lang yan kay Arnel. Diba? Nagtrabaho si VP ng maayos under the Department of Education. Pero anong ginawa nila? Tinatanong nila, Diba? 125 confidential funds at kung ano-ano pa. taga Marikina ka daw ba? Hindi. Mga bata. Bakit ka narito sa Marikina? Kasi ang may-ari nitong lugar na to, isa sa ating national artist. Sino? Yes, Ligaya Amilbangsa. Author ng mga libro. Naging magkaibigan kami. Ay, totoo. Ba't hindi pa mapagawa ng libro tong mga pagkain? Yan, ano gagawa siya kaya ito? Dito sa Marikina. Mas close, no? Oo, napaka-warm Skip natin. Pero kilala mo na siya. Baka ko ano mahagi. Kung yung mga bago-bago yung mga luma, alam mo, yan ang unang-unang stand-up comedian. Kasabay ko si Ai. Oo, ay, Alan Kay. Alan Kay, sila yung nauna. Sino tong bata? O, di mo alam, kasi bata ka pa nga. Siguro... Lola mo kilala ko. Ayan, sabi mo, Ardala Ignacio, sabi mo sa mama mo, ha? Yung dati 5 years. Siya ang tunay mong ama. Bible dito. Oh, yan yung pangbenta namin bahay. Tinira na namin. Ay, ancestral house mo to. Oo. Parang di ba nagninegosyo ako dati na build and sell ng bahay. Oo, pati sasakyan. Nung pandemic, dapat bibili dayan. Eh, nagkasakit kami pareho. Nagwalay kami bahay. So, hindi na namin pinenta. Magandang gabi po. Welcome to our Lugaw House. May Kaya ganun, di ba? pinipicture tayo, madam. Beauty Oo. queen yan. Totoo. Ma'am, di ba beauty queen? Ayan na, Nakita bumalik mo. siya. Oh, ano sabi sa'yo, Arnel? Kilala po kayo ng pamilya. Kailangan. Yung bumalik talaga. Nakatira ako sa inyo dati 5 years. Siya ang tunay mong ama. Ano sabi ng mama mo? Ano lang, napasaya. Napasaya. O, di ba? Yayain mo din sa susunod, O, ha? tamo, bumili na kamo ng bumili. O, alam mo na, Aki, ha? Balik ka dito. Sama mo mami mo, pakilala mo kay Arnel, ha? Oo, balik-balik. Nagulat ka, Yeah. no? Oo. Sikat, di ba? Nakita ko nga po, kala ko presidente na ganito. Wow. Yan. Pinaalala mo pa eh. Nagmo-move on na. Makakalkal pa yung mga ibang balita. Basta wala Ano makamakalkal pa yung ibang balita. Ramdam ninyo yung hinagpis niya at sama ng loob. O, tingnan ulitin natin. Tingnan nyo. Presidente na ganito. Wow. presidente. Ikaw nang makamakalkal pa yung mga ibang balita. Basta wala na mag-scroll, ha? Okay na mag-gusto. Thank you, Aki. Teka, O, di ba? tatawagan ko nga yun, Salamat. ano? Photographer, hello. Kasi kinukunan nila yung mga food. Ang galing. Eksakto na talagang. Nakunan na dito Makalkal. tayo. Ang ganda. Iikutan natin ang camera para makita nyo. Ang ganda. Una na mga pagpakain, mura, tapos hindi naman ako nalulugi, tapos pinupuri nila yung pagkain. Eh, ambition ko dito, dadami. Meron ka bang chef talagang inamuna? Oh, trainee namin. Pero marunong na magluto kasi ang kailangan dito yung bilis eh. So yun ang inaaral. Marami pang kailangan aralin talaga para ma-perfect yung system. Tsaka first time mo nagtayo ng Ng kainan na ganito. Ng ganito. Oh, dati yung pizza, mas medyo... Iba yung pizza kasi. Oh, iba yun eh. Ito talaga kasi parang bakbakan talaga to dahil... Siguro kulang ng maglagay siya dito ng kanyang yung life size na picture kagaya yung ginagawa ni Kato Nying. Oo. ng tao. Alam Mas na yung maganda kasi pag makita nila kilala yung lasa may-ari. ng ganito. At So, saka yung pasarapan na lang. unang negosyo kasi pizza, standard na yung timplahan doon eh. Oo. Eto, araw-araw, pasarap ng pasarap. Oo. At Yun, saka diba? dito talaga pahirap ng pahirap. Mahirap na mahirap. Pero eto na, imbitahan mo muna
sila. Okay, para doon sa lahat ng aking mga bagong kaibigan dito sa Kalumpang Marikina. Napakasaya Ayan, naging lugar. puntahan ninyo. Napakasalamat ako sa mahal na mahal kong aking may-ari nito, si Ma'am Ligaya. Thank you very much for the opportunity. And kami masayang-masaya na nagsiserve ng masarap na pagkain dito na napaka Nangyari. affordable. I hope you will find time to discover Lugaw House and Pansiteria. So, So anyway. eventually gagawin namin itong LHNP, Lugaw House and Pansiteria. Pero di ba maganda LHNP? Saan ka pumunta? LHNP? O parang, saka ba na? BGC. LHNP. So anyway, ayan na. Medyo entertainment ito pero looking at the political side of this, ganun ang nangyari sa taong ito. Kaya kayo na nasa serbisyo sa gobyerno under Marcos administration, mag-ingat-ingat kayo ha. Huwag niyong ibibigay yung lahat. Ha? Huwag kayong magtrabaho ng maayos. Pag magtrabaho kasi kayo ng maayos, alam niyo na mangyayari sa inyo. Dapat mangurap din kayo. Kawawa yung taong bayan. Anyway, let's move on. Bali-balita. Kaya nakita ninyo kung ating i-connect ito sa si Arnel Ignacio dito kina Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Amiena Pangandaman, bunuan ng dating DPWH secretary, magaganon din sila. Either tatakutin, babayaran, either of that, ganun ang mangyari dyan. So, kagaya na lang nito, no? Lacson, anong sabi ni Lacson? Hindi daw link si Bersamin sa flood control mess. 'Di ba? Hindi pa nga iniimbestigahan na implicate sila kasama yung si Lucas Bersamin, pero anong sabi niya? Ito, na-implicate itong mga to. Si Adrian Bersamin at saka si Amiena Pangandaman, saka si Lucas Bersamin, pero anong sabi ni Lacson na gatekeeper, na protector ng administrasyon nito? Hindi raw sila link. Walang makitang direct link para sila ay ma-implicate, makasuhan. Idi wow. 'Di ba? So, pwedeng ganun kasi itong si Bunuan nasampahan na raw pero later on mawawala sa ating paningin, makakalimutan natin. And true enough, yun yung nangyayari ngayon. Hindi ba't nakakalimutan natin? Ano na ba usapin ngayon? Impeachment. Nawawala na to, kinasuhan ito, pero later on, makikita ninyo, wala na sila sa balita. At pag wala na sila sa balita, hindi na natin makalkal, hindi na natin pinag-uusapan, laya na sila, wala pala silang kaso. Pero ang kawawang Bong Revilla, naging sacrificial lamb. Ganon katindi ang Marcos administration. Samantalang ito, nasa unga. Nasa UN General Assembly na parang si Lupin. Bagay sa kanya yung Lupin. Yun yung muugong na pambansang tawag sa kanya, Lupin. Kasi alam nyo naman kung ano ang karakter meron si Lupin, di ba? They are the renowned thief. Mula pa sa lolo ni Lupin III, yung lolo ni Lupin III, talagang thief yun. Magnanakaw. Hanggang sa tatay niya, hanggang sa kanya. So, analogically, si Lupin III at saka ito, they are very, comparable na mula sa kanyang tatay hanggang sa kanya, magnanakaw. At anong gagawin niya sa Amerika? Mangangampanya siya para ipatigil yung yung US-Israel-Iran war. Sino naman siya para ipatigil kung samantalang hindi may record siya ng pagnanakaw, may record siya ng drug addict, may record siya ng uutal-utal,
may record siya ng pagka-traidor. And name it, he has it all. Sino makikinig sa kanya? Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Dadalawang Pangulo sa United Nations General Assembly at ikakampanyang bigyan ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council. Mula sa New York sa Amerika, may Express report. Matagal na yan. Hanggang ngayon, di pa naman binibigyan. Sino ka para bigyan? I mean, sino ka para this time bigyan tayo? Si Maricel Halili. Pinaka most corrupt. Tingnan nyo nga, sinalubong sa inyo. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumu-question din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot siya ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig. Hindi, kasi paano maging positibo? Yung bansa mo negatibo. You cannot go there and campaign for something that you know you do not possess. Hindi mo hawak yung, halimbawa, marangyang or magandang pamumuhay ng bawat Pilipino, magandang ekonomiya, walang corruption issue, tapos hindi ka pa addict. How can you go there and campaign positively kung ang dala-dala mo, pati espiritu mo, pati yung influence mo, negative? Come to think of it. Pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Maalala nga ninyo yung Timor-Leste, di ba? Na para mapabilang sila sa ASEAN, kinakailangan ng matinding requirements para mapabilang. Just lately, matagal-tagal na panahon ang inantay nila bago sila mapabilang. And that includes yung maganda yung ekonomiya mo. Meron kang reserves or meron kang kumbaga you have something to offer on the table. Hindi yung gusto kong maging miyembro pero wala ka naman, pipitsugin ka naman. So talagang Ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, importante ang posisyong itong ikakampanya ni Pangulong Marcos dahil bukod sa Middle East conflict, nariyan pa rin ang problema natin sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses daw ang Pilipinas kapag naging kasapi tayo sa Exactly, that is the point. Hindi nila tayo ipapasok dyan. Bakit? Kasi burden tayo. If we are not burdened, if we have kung tayo ang nagdadala ng bacon sa table, talagang bago pa makarating si Marcos Jr. sa New York, sabihan pa nila, okay, come here. Officially, signing na lang tayo. Hindi. Kahit pumunta ka ba dyan, 2 days, 4 days visit, working visit, dala-dala mo yung entourage ng mga media at mga kung sinong dala-dala mo dyan, even yung New Yorker mong asawa, wala din. Bansang may non-permanent seat sa UN Security Council. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us since, as we all know, the United Nations is an important body and it has... diba? Ganun lang kasimple. Tapos tignan ninyo, may guts pa itong Pangulo na ito na mag-ask ng emergency power. Tignan nyo, take note, yung, asan na yan? Yan. Yung emergency power,
delikado ho yan. Kapag ang leader mo ay delikado. Kasi, like for example, tingnan ninyo, nag-inspect sila sa gasolinahan. Ayan na, nag-inspect sa gasolinahan, yung mga kapulisan, ganito, ganyan. Parang flood control din, nag-inspect. Si Marcos Jr., ganun. Pero, eto, nagbi-business lang naman ang mga to eh. You are the government. Ikaw yung gagawa ng paraan para naman, alam mo yun, gawa ka ng solusyon para ma-ease yung burden, para hindi maitaas yung presyo ng oil natin. O kung meron man subsidy or whatever. Pero ang solution dito ni Marcos Jr. is asking the Congress to give him the emergency power. And what does that include in the powers? Yung power niya na mag-reallocate, okay, ng budget. Ano yung delikado doon? Hindi ho ba't meron siyang history na? 2025 gaan natin, anong ginawa nila? Blankong item, pinaglalagay dito, pinaglalagay doon, hindi natin mawari saan napunta. So ngayon, bibigyan mo siya ng emergency powers na hindi na kailangan ng approval. Pag ni-realign niya yung budget ng 2026, ilagay niya dito on a reason na dahil ito sa gasoline hike para hindi tataas, mga ganon. Wala nang kakayahan, wala nang powers ang Congress na pigilan siya kasi nasa kanya na yung power eh. Bibigyan siya ng emergency power. Okay lang ang emergency powers kapag kagaya ni Tatay Digong. Bakit? If you remember yung Bayanihan to Heal as One Act, that emergency power gave PRRD the leeway para mag-allocate siya ng bilyon para sa ating COVID facilities, PPEs, vaccines na hindi na kailangang dumaan pa sa Congress ng approval kasi emergency yun eh. Magkandamatay na yung mga tao. Kailangan pang pag-usapan sa Congress yan? Ano nangyari? May corruption bang nangyari? Wala. Paano pag yan ay kay Marcos Jr.? Wala na ngang pandemic, walang COVID, pero anong ginawa? Minanipula nila ang ating budget. How much more pagbigyan mo yan ng emergency powers? So, tingnan nyo to. Gumulong na sa Kamara ang pagtalakay sa panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pansamantalang pagsuspinde ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Mula po sa Batasang Pambansa sa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, may pag-asa ba na maipasa agad yan sa Kamara? Ruth, sa paggulo nga ng deliberasyon ng House Ways and Means Committee ngayong araw, siniguro ni Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo na sa Miyerkules ipapasa na nila ang panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para pansamantalang suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng tamataas na presyo ng langis sa buong mundo. Ayon sa DOE, ang excise tax sa kada litro ng diesel. Di ba? Nakakita na naman sila ng pagkakataon para galawin na naman ang budget ng Pilipinas. So ano na, sa mga nagsasabi kasi na walang epekto itong giyera na ito dahil malayo. Ito yung epekto. At ang solusyon ni Marcos Jr., emergency powers. Ito yung epekto. Abiso naman sa mga sumasakay ng barko, may taas pasahe na po ang ilang malalaking shipping at cargo companies sa bansa. Simula sa March 10, magtataas ang 25% sa kanilang pasahe ang Starlight Ferries. Nasa 10 to 20% naman ang taas pasahe ng Montenegro Shipping Lines Incorporated sa March 23, depende po sa destinasyon. Una nang nag-abiso ang Fastcat na tumaas ang kanilang pasahe. Wala na. Ganda mahalan na lahat, di lang pamasahe dyan sa barko. Ngayon, itong si Risa Ontiveros, kinundi na yung mga gasolinahan daw na magsasamantala na magtataas ng kanilang krudo. Inabisuhan or binalaan. Pero titignan ninyo in connection with this, di ba nagbigay si
ito. Dinadanas na ngayon. Di ba nagbigay si Marcos Jr. ng kanyang vlog pala, hindi pala nagbigay. Nag-vlog si Marcos Jr. na, oy, magtipid tayo. Wag muna tayo, 4 day a week lang tayo magtrabaho para makatipid ng gasolina. O, kinukundina yung nitong si Risa Ontiveros, yung mga gasolinahan. At gusto kong makapag-reach out din ang lahat, pati ang gobyerno, civil society, sa mga stakeholders sa private sector. Binabalaan niya. Bakit hindi mo binalaan? Kasi ang premise nito is sinabihan ng presidente na magtipid tayo. And also, siguro right behind that and for the long term, kailangan mahila natin yung buy-in ng mga private sector stakeholders sa mas long-term at strategic. Sinabihan sila, tayo magtipid. Pero, nakita ninyo, ano ang ginawa nila? Nag-party-party sila. Nag-party-party sila sa Malacanang. Sasabihan mo ang kawani ng gobyerno mo na magtipid, pero ikaw gumastos ng magarbo sa party. So, itong si Risa Ontiveros, nakita ninyo yung pagiging ipokrito nila. Sasabihan niya yung mga nagnenegosyo, pero yung presidente at ng first lady, nagsagawa sila ng private party na magarbo, ba't di mo sila kundinahin? Kita nyo? Ganon sila. Duterte sila ng Duterte. Pero itong Marcos, lantaran, may ebidensya na nga. Wala. Tikom ang bibig nila. Kaya nga si VP, anong sabi ni VP? Kaya dali-dali magpadala ng eroplano. Kasi nung COVID, ganun ang ginawa natin. Napakadali. Ay sabi naman ng mga tanga, di COVID yun eh. Hindi naman sarado ang noon, ang airspace. Hindi sarado yung airspace noon. Yap, tama. Malaya. Ngayon, sarado ang airspace sa particular na lugar. Pero around that lugar na yan, meron pa namang flights. Sa Dubai, sa UAE, sa Oman, sa Amman, meron flights. In fact, nagpadala yung mga iba't ibang bahagi ng bansa ng kanilang sariling eroplano para i-repatriate yung kanilang mga tauhan. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin rason na, hindi, ano yan, di ba? Hindi COVID yan eh. Ito, hindi naman COVID eh. Nang ginawa yun, lang, alam nyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang... See? Madali lang naman eh. Hindi hindrance yung sabi, sarado yung airspace, sinushoot down daw yung aeroplano. Hindi Hindi sinushoot down. Siyempre, hindi ka naman dadaan doon sa saradong airspace eh. Doon sa gilid. Kasi, as far as I know, ayan bakit hindi niya magawa itong nagawa ng ibang bansa? As of now kasi makikita ninyo na yung mga ibang bansa, nag-charter sila ng kanilang sariling eroplano for repatriation. So, like for example, ang Canada or ang United Kingdom, nag-charter sila ng kanilang eroplano, nag-depart sila from Muscat at Oman. Ang France naman ay ganun din.
Nag-charter sila ng eroplano departing from UAE, also from Egypt. Ang Germany naman, ganun din. Ginamit yung... diba? And the list goes on and on. Mga ibang bansa, maasahan. Pero yung sariling atin, ano pang ginawa? Nakita ninyo? Yung empleyado, tingnan ninyo ito. Nagsuplado na at halos pinagtabuyan pa ng Yan. isa umanong empleyado ng Philippine Embassy sa Bahrain ang ilang OFW na humingi ng ayuda sa labas ng embahada nitong linggo. Sa tanong kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kanong kami dito. Paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Grabe. Irinig nga po dyan sa video ang mga Magsumbong na kayo, magsumbong. Ayun, wala na nga tayo masumbungan. Ganyan pa. Nagmana sila. Mana-mana pala talaga to. Kung ano yung leader mo, ganun din yung mga trabahador mo. At may gana pang magsalita nito laban kay VP Napakadaling na... magpadala ng eroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Your thoughts? Unang-una po siguro at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Ano kaya yung programa? Pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Pinagsasabi mo. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling Ano yung stakeholders? yung desisyon, malamang lumugwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong mag-desisyon, hindi para pa sarili lamang kundi para sa buong bayan. You said may Ang layo ng sagot. din po si Atty. Harry Roque tungkol sa Goldenberg Mansion event ni First Lady Liza. Sabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang post, tuloy ang ligaya kahit may gera. May mga comments din po doon sa kanyang post na insensitive daw given the current global situation. Totoo, insensitive naman talaga. Parang yung parents Ano po niya. yung reaction ng Malacanang dito? And can Malacanang clarify the purpose of the event? Okay, unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque kung ano ang event, pag sinabi natin konsyerto sa Bakit kasi hindi nyo pinablicize o ibinalita para hindi na kami mag-isip? Sige nga, ba't patago? Goldenberg Mansion? Noon pa po to, every month po ito ginaganap. Bakit? Ito po ay para... Kahit every month. Pwede naman hindi nyo gawin ngayon. As respeto doon sa nangyayari sa ibang bansa, sa ating mga OFWs, yung gastusin nyo dyan, dalhin ninyo sa mga OFWs. Hindi porque every month ninyong ginagawa. O kagaya dito. O yearly na may taunang selebrasyon dyan sa may harbor. Ang nangyari, may aksidente, nalunod nag-capsize yung barko or yung ship, maraming namatay. So the following year, hindi na nag-celebrate kasi in commemoration doon and memory doon sa mga namatay. Sa respeto naman, wala ba kayong delikadesa? Kung irarason na buwan-buwan to ginagawa, may nangyayari sa kapwa mo Pilipino tapos you have the guts na mag-happy-happy. I-promote mismo ang mga local artists natin. I-promote ang local artist? Akala ko ba kami yung bagong bayani? Sige nga. Ang kultura natin, ang mga Pilipino na may talent. Hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po ang kinukumbida rito. Wala namang estudyante doon Ang unang ginang, mga estudyante na para mabuksan ang kanilang isip na ito. Mga foreigner yung mga nandun, mga matatanda.
Ang meron tayo, ito ang maipagmamalaki natin. So hindi Nakuha mo pang magsinungaling? po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Eh Pilipino. si Pierre di ano lang, dilata lang na sardinas ang kayo. Steak, wow, ang gagarbon, why? At mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita rito. Saan yung mga kabataan doon? Kung talaga kayo, dapat public yun. Curiosity lang. So once the president has the emergency powers to suspend the excise tax, how soon can we benefit from that? Are we not having Paano tayo magbe-benefit dyan? problems with supply already? Kasi parang wala namang supply. Kung may emergency powers, wala namang supply na that thing. So, iba pa paano pa? Well, Anyway, yan. Tapos mag-fake news pa sila. 90 OFWs, 299 repatriated. Kaugnay nga ng tensyon sa Middle East, nakauwi na sa Pilipinas ang 70 OFW na galing sa United Arab Emirates. Lumapag na nga kagabi sa NAIA Terminal 3 ang eroplano na lulan ng mga OFW. Kabilang sa mga nakauwi ay itong 33 OFW na sinamantala ang alok na repatriation. Kapag tingnan ninyo naman ang kanilang pages, ilan lang bilang lang yan. Kaya hindi kami naniniwala. Paano nyo explain ito? Sige nga. Ang dami naming stranded dito sa airport. Dami daw silang stranded dyan. Kasi yan, ang kwento dyan, nakapasok na raw sila sa aeroplano tapos bigla silang pinalabas. Wala man lang explanation. Ngayon, kung totoo ang administrasyon, bakit hindi sila mag-charter ng eroplano para pauwiin yung atin? Huwag nilang sabihin na walang eroplano. May eroplano na nga dyan eh. Super sinungaling talaga ng administrasyon na ito. Gagawa-gawa sila ng kwento para mapabango yung ano. Alam niyo sa totoo lang, ganito lang yan eh. Ganito lang kasimple yan. Hindi na ninyo kailangan mag-fabricate ng kwento para bumango ang pangalan ninyo. Gumawa kayo ng mabangong gawain, babango ng kusa yan. Bakit? Paano? Ikakalat ng mga tao. Mismong mga tao na natulungan ninyo, sila po ang magkakalat ng balita. Ito po ang nagawa ng administrasyong ito. You can see here a lot of stories during pandemic COVID. Yung mga nakauwi, sila mismo sa kanilang sariling social media nagkukwento. Ganito po ang nangyari, ang tulong na ginawa, binigay sa amin from the airport hanggang sa sarili naming bayan. Hinatid po kami. May hotel kami, may pagkain kami. Sila na mismo ang sistema ngayon, magre-report ka 299 OFWs repatriated. Hindi naman repatriated, stranded yun at gastos ng UAE yun. Pero kinlaim nila. So mabibisto at mabibisto ang kasinungalingan ninyo dahil hindi totoo ang tulong ninyo. And you have the guts na pumunta dyan sa Amerika to sell our country na dapat pasok tayo sa UN seat. Sarili mong bayan hindi mo kayang asikasuhin. So, paano na?